bunker requirements or ilang fuel ba ang kailangan natin sa voyage na to. May sailing instruction ka na ba? May speed consumption table ka na ba? Ilang fuel ba yung kailangan natin? So tara, pag-usapan natin yan. Pero make sure mo na matapos mo tong video na to para malaman mo at masagot na rin yung mga tanong sa isip mo. Pero bago ang lahat, hi, ako nga pala si Jelard Rodriguez. Isa po akong chief engineer sa barko at meron na din akong 15 years of experience na pagtatrabaho dito. Way back 2010, nung unang-una kong sumakay sa barko. Ito yung pinakauna kong kontrata. So, sumakay ako bilang engine cadet. So, tandang-tanda ako pa noon, bulk carrier yung sinakyan ko nung una. Kung di ako nagkakamali, April 2010. So, sobrang saya ko dahil ito yung nasa isip ko na abot kamay ko na yung pinapangarap kong trabaho o pinapangarap kong profesyon. So, sa mga unang buwan ko, hindi maganda. Kasi lagi akong napapagsabihan ng aking second engineer. Sa unang buwan ko sa barko, ay nahirapan talaga ako. Nahirapan ako mag-adjust dahil ang ine-expect ko talaga na ang trabaho sa barko ay duty-duty lang. Kasi hindi ko pinakinggan yung mga sinasabi sa akin ng mga veteranong seaman na pagdating sa barko ay grabe yung trabaho. So, hindi ako naniwala doon. Ang pinaniwalaan ko lang talaga kasi ay yung nakikita ko sa TV. Nakikita ko kasi sa mga TV ay yung trabaho ay parang duty-duty lang at napakalinis ng engine room. So, na-scam ako doon. So, shout out pala sa mga kagaya ko na kadete dati na akala din natin ay duty-duty lang. Pero yun pala, bugbugan. So, yung mga unang buwan ko sa barko, grabe yung mga challenges. Challenges dahil, yun nga, maalon, tapos grabe yung trabaho, na halos araw-araw papawisan ka talaga. Then, after mga 2 months, 3 months, naka-adjust na yung katawan ko sa trabaho. Ang hindi lang naka-adjust is yung isip ko. Kasi nga, after 3 months, ay umuwi na yung chief engineer namin. At ang pumalit sa kanya ay isa sa pinakamabagsik na chief engineer. Kumbaga, snappy, by the book, at saka napakatalinong tao. So, ito yung chief engineer namin na masasabi ko na isa sa pinaka naging stricto kong chief engineer. Alam mo yung tipong pagbaba mo sa engine room, kinakabahan ka na, di mo alam kung saan ka pupwesto, na kahit may ginagawa ka, parang hindi ka komportable. Kasi nga, alam mo na anytime, pwede siyang magalit kasi parang lagi na lang siyang galit o nakasimangot. Pero dahil sa chief engineer namin na yon, grabe yung mga aral na nakuha ko sa kanya. Oo, alam ko na si chief engineer namin ay grabe magpatrabaho at minsan sobra-sobra na sa oras. Pero, ang kapalit naman ng mga yon ay libreng turo. What do I mean na libreng turo? Kumbaga, tinuturuan niya kami ng maayos na mapapakinabangan namin in the future. Alala ko pa yung sinabi niya, Jelord, itong tinuturo ko sa'yo, hindi mo man ito magagamit ngayon. Pero sinisigurado ko na pag mag-chief engineer ka or may pangarap kang maging chief engineer, ay magagamit mo ito. Kaya lahat ng mga tinuro ni chief engineer, hanggang ngayon, naaalala ko pa. Kaya isa siya sa mga rason kung bakit umabot ako sa pagiging chief engineer dahil yung mga turo niya ay hindi ko sinayang. So naalala ko pa yung mga moment na habang nagtuturo siya, sinusulat ko talaga sa aking notebook. By the way, alam nyo ba kung anong araw siya nagtuturo? Ang araw ng pagtuturo niya sa amin ay linggo. So imbis na pahinga kami sa linggo, yun yung ginagamit niya na pag-aaral namin. Kaya Monday to Saturday, bugbugan yan. Grabe yung trabaho dyan. Walang minimiss na oras, lahat napapakinabangan. Kung mag-excess overtime, nililista talaga yan, excess overtime. Pero grabe yung trabaho talaga. Pero hindi ko naman sinisisi si chief engineer kasi nga, yun naman talaga yung nasa kontrata. Kaya isa sa mga tinuro ni chief engineer na hindi ko nalilimutan hanggang ngayon is itong pag-compute ng fuel or bunkering plan or basta regarding sa fuel. So yung chief engineer kasi namin na yun, parang passion niya talaga magturo kasi every time na vacation siya, nagtuturo din siya sa mga university. Kaya swerte ko sa panahon na yun dahil kahit stricto yung chief engineer ko, pero at least natututo ako at hindi nasasayang yung mga oras ko sa barko.
barko. Kaya kayo, kung may mga kasama kayo dyan na nagtuturo, samantalahin nyo na. Dahil sa ngayon, parang bihira na lang. Yes, oo, meron na yan sa YouTube, meron na yan sa mga internet. Pero iba pa rin pag yung kasama mo mismo ang nagtuturo. Kasi doon, actual talaga at live na ituturo sa'yo. Iba yung ano niyan yung memories niyan. Kaya habang may nagtuturo sa inyo, isulat nyo lagi sa papel yan para hindi nyo malimutan. Kaya ako, hanggang ngayon, dala-dala ko pa tong notebook ko. Mula pa ito ng kadete ako. So, lahat ng mga tinuro sa akin, andito sinulat ko. So, ito yung example niya, no? Oh, dami niyan. Hanggang ngayon, sinusulat ko pa rin kung ano yung mga bagong learnings, yung mga hindi ko pa nalaman na dapat kong tandaan, sinusulat ko talaga yan. Kahit na meron ng internet ngayon, meron ng iPad or laptop. So, kahit pwede natin ilagay sa laptop. Pero minsan, iba talaga pag nasa notebook. Kasi minsan, pag nilagay mo sa laptop or sa hard drive or sa kung ano man yan dyan na digital, minsan ang hirap hanapin kasi ang dami ng folder. Kaya ito na yung video na kung paano mag-compute ng fuel or bunker requirements para sa isang voyage. So, ito yung mga tekniko. So, ito na yung bunker requirements. So, ang voyage natin ay Unsan, South Korea to Long Beach, California, USA. Ito yung speed consumption natin. Base sa Charterer Consumption Agreement, nasa 50% lang tayo. Okay? Sa most economical speed. So, sa 50% daw, for the main engine, wag tayong lalagpas sa konsumo na 19.5. At ganun din sa generator at boiler. So, wag tayong lalagpas sa 1.8. At sa diesel consumption naman, wag tayong lalagpas ng 0.1 metric tons per day. Okay? So, tandaan, ang kondisyon ng barko ngayon ay laden. So, loaded tayo. Loaded. May karga tayo papunta sa Long Beach. So, ngayon, dito naman sa ating distance table, distance and steaming timetable, so makukuha mo ito sa ating navigation officer. So, halimbawa, ito yung example natin sa video na to ay Unsan, departure tayo, tapos arrival, Long Beach, na may total distance na 5575. So, ang speed natin is 11.2 knots. So, dito yan ha. Kita nyo yan dito, 11.2 knots. Yan. And then, sabi niya, ang araw na biyahe natin ay 20 days and 17.8 hours. So, paano ito kinuha? So, ito yung kukumpute natin at kung ilan yung fuel na magagamit natin sa voyage na to. Okay. Ito naman yung given natin. So, in 1 knot, in 1 knots is equal to 1 nautical mile. Then, total distance is 5575 miles plus 358 miles for the ECA or also known as SECA. Then, ang speed natin is 11.2 knots. Then, yung time is 20.74 days. So, itong 20.74 days, kung paano to kinuha, dito yan. So, ang formula is total distance divided to distance per day. So, yun yung time natin. Ito ba? Itong distance divide to speed. Okay? So, 5575 divide to 268.8 miles per day. Kaya, meron kang 20.74 days na tatakbuhin mula Unsan, Korea to Long Beach, California. So, saan galing tong 268.8 miles per day? So, galing ito sa 11.2 na tinimes natin sa 24 hours. Kasi nga, knots per hour ito. Okay? So, i-times mo sa 24. So, magkakaroon ka ng 268.8 miles per day. So, ito yung tatakbuhin natin per day. And then, ito naman yung 358 miles. Dinivide natin sa 268.8. So, meron kang 1.33 days sa ECA line. So, bali mga 21 or 22 yung total days of sailing. So, ngayon, punta tayo sa total fuel oil consumption at sea. So, sa pagkuha niyan, kailangan mo ng time at saka daily consumption. So, ita-times mo sila. So, kaya, ito yung naging resulta. 441.762 metric tons. Okay? And then, sa VLSMGO naman or sa diesel oil, ganun din. Kailangan mo rin ng time tapos i-times mo lang sa daily consumption. So, ang daily consumption natin sa diesel oil is 0.1. So, meron kang 2.074 metric tons sa loob ng
more than 20 days. Ngayon, pag papasok ka na sa ECA, 1.33 days, estimate consumption nito is 28.33 metric tons sa ECA line. Pero diesel oil na to, hindi na to siya fuel. At ngayon, pagkatapos niyan, ito naman yung i-request mo na bunker. Kasi ngayon, nakakuha ka na ng total fuel oil consumption mo at C. So ngayon ay meron ka ng total fuel oil consumption, pwede ka na mag-request ng fuel na kakailangan mo. Pero bago ka mag-request, yung final na, kailangan mo ng safety margin. So sa safety margin naman, ang ginagamit namin dito is, if long voyage, ang ginagamit namin is 5 days of daily consumption. Kaya meron kang 106.5 metric tons na safety margin. And then, kung short voyage naman, ang gagamitin lang natin ay 3 days of daily consumption. Kaya, 63.9 lang. Ganon din sa diesel oil. So, always take note na pag nakuha mo na tong fuel oil consumption mo, mag-plus ka ng safety margin mo. Tapos, yun na yung i-request mo na fuel oil. Tulad nito, ang fuel consumption ko is 441.762 metric tons. Ngayon, ang safety margin within 5 days is 106.5 metric tons. Kaya, ang kailangan ko na ma-request na fuel ay hindi bababa sa 548.262 metric tons. Kaya, ang sinulat ko dito sa order ko na fuel is 550 metric tons. Okay? So ngayon, meron ka ng 550 metric tons. So ang next na gagawin mo is, kailangan mo na itong i-distribute sa mga tangke. So sa pag-distribute naman ng tangke, dito sa amin sa company na to is, kailangan 85% lang yung allowable sa tangke. So since meron ka ng 550 metric tons, ngayon i-distribute mo siya kung saan mo siya ilalagay. Dito sa example natin, meron tayong tatlo na vacant na tangke. So ngayon, nilagay ko siya dito sa number 3 fuel oil tank, port and starboard. Ang nilagay ko sa port side is 400 metric tons at dito naman sa starboard ay 150 metric tons. So a total of 550 metric tons. So ngayon, dito tayo sa pag-correct ng SG para makuha natin yung cubic meter nito kung ilan siya in cubic meter. So assuming na yung SG is 0.94 at temperature 30, so i-correct natin siya. So sa pag-correct niyan, 0.94 maminusan mo ng 0.0011 kaya magiging 0.9389. So ang tanong is, saan galing tong 0.0011? Ang 0.0011 ay density ng hangin sa loob ng tangke. Kaya meron tayong 0.0011. Tapos, ngayon, yung temperature to, ima-minus mo sa temperature 1. So, 30 minus 15 times 0.0063. Kaya meron kang difference na 0.00945. Tapos, ima-minus mo yan siya dito sa SG. Kaya may corrected SG ka na 0.92945. Okay? So, itong pagkuha na to, na-discuss ko na to before. Meron tayong video dyan. Paki-check na lang. So, ngayon, meron ka ng corrected SG. So, pwede mo nang makuha yung cubic meter nito. So, ito yung pagkuha sa cubic meter. Ika-convert mo lang. So, meron tayong formula dito, metric tons divide to SG para makuha mo yung cubic meter. Kaya, ang cubic meter niya, ang value ng 400 is 430.36 cubic meter at sa 150 naman is 161.38 cubic meter. So, as I have said, na dito sa company namin, ang allowable lang na ma-receive mo na bunker. What I mean is, ang allowable lang sa isang tangke is 85%. So sa pag-compute, yung kinarga mo, i-divide mo sa 100%, then ita-times mo into 100. So kaya, ang sagot is 82.17% at dito naman sa starboard ay 44.52%. So pasok ka sa requirement na below 85%. So, kailangan wag kang lalagpas ng 85%. Okay? So, naintindihan? So, madali lang, di ba? So, screenshot nyo na. So, ganun lang kadali mag-estimate ng fuel or bunker requirements or kung ano man ang tawag nyo dito. Kasi sa ibang kumpanya, iba-iba yung tawag. Okay, sa susunod na video, itutuloy natin to. Gagawa tayo ng bunkering plan with target sounding. Okay? So, see you on the next video. Bye!
Panood nyo na kung gaano kadali. So, kayang-kaya nyo na mag-compute niyan. Alam ko, sisiyo lang sa inyo yan. So, kung may mga kadaragdagang tanong kayo, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page or YouTube channel. Mag-comment kayo dyan. Pag hindi ako busy, personal ko talagang re-replyan yan. Kaya nga pala, nabanggit ko kanina about sa aking chief engineer before. So, inuulit ko, yung chief engineer namin na yun ay yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nagpursige akong mag-chief engineer. Kasi naalala ko talaga lahat ng mga sinabi niya at hindi ko sinayang yung mga tinuro niya. So, kung saan ka man ngayon, sir, kung napapanood mo tong video na to, sana i-message mo ako kasi gusto kitang pasalamatan ng personal. Hindi na kasi kita ma-search sa Facebook at saka yung contact number mo ay hindi ko na makontak. So, hanggang sa muli, this is J-Lord and always saying, success is always a choice. So, choose to be successful. Bye!